Ilang pirasong itlog ba yung pwede nating kainin per day? For sure, marami sa inyo yung nag-expect ng sagot na 1 to 2, 2 to 3, or 3 to 4 pieces ng itlog, yung tipong sobrang specific. But unfortunately, hindi ko po kayo kayang sagutin ng ganun kasi nakadepende yan sa maraming bagay. Number 1, ano ba yung mga activities mo per day? Kasi from there, doon natin malalaman kung ano yung magiging limit ng protein intake mo per day. Number 2, ano ba yung status ng health mo? Kasi doon din magre-rely yung magiging protein requirement mo per day. Number 3, saan ba manggagaling or ano pa ba yung mga ibang kakainin mo kasama nung itlog? Kasi baka naman yung ibang pagkain na ipapares mo sa itlog ay sagana rin sa protein. So from there, malalaman natin kung gaano karami yung pwede nating idagdag na itlog sa ating diet. And number 4, gaano ba kalaki yung itlog na kakainin mo? Kasi yung protein na meron sa small na itlog ay different from dun sa protein na meron dun sa large or sa extra large na itlog. So isa-isahin natin yan para malaman kung ilang pirasong itlog ba yung pwede mong kainin, ikaw mismo, yung pwede mong kainin per day. Para malaman kung ilang itlog yung limit mo, ikaw mismo, per day, kailangan muna nating malaman. Anong klaseng activities ba yung ginagawa mo daily? Sedentary ka ba? Active ba? Tapos pagdating sa pagiging active, yung exercise ba na ginagawa mo is yung tipong nagbubuhat ka talaga ng mabibigat? Or naglalakad for an hour every day? Yung limit kasi natin pagdating sa protein intake ay nakadepende sa ating daily activities. Kung sedentary kayo or meron namang movement kahit papano, kaya lang hindi kasing bigat nung mga nagwo-workout talaga sa gym na nagbubuhat talaga ng mga mabibigat. Yung limit ninyo per day is mga around 1.2 to 1.5 per kilograms ng body weight ninyo. So, 1.2 times kung ilang kilograms yung weight ninyo. If, for example, 50 kg kayo, that's 1.2 times 50. Yung 60 na resulta is yun yung magiging minimum na requirement ninyo ng protein intake per day. Tapos, para naman dun sa maximum, multiply lang natin siya sa 1.5 to kung ilang kilograms yung weight ninyo. Tapos yun naman yung magiging maximum na protein intake na requirement ng katawan ninyo per day. If for example naman is kayo ay masyadong active, yung nagwo-workout talaga kayo, yung pawis na pawis talaga kayo, or nagbubuhat ng mabigat, then pwede natin siyang i-increase to 1.8 to 2 grams per body weight ninyo. Or kung sobrang bigat talaga ng activities na ginagawa ninyo, yung mabibigat talaga yung binubuhat ninyo, sometimes pwede pa siyang iangat ng 2.2. So, ganun kagrabe, di ba? Ang daming protein nun, kayo na lang yung mag-compute. Pero, hindi pa dyan nagtatapos yan kasi meron pa tayong mga other things to consider. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung pangalawa, kailangan nating malaman kung kamusta ba yung status ng health ninyo. Meron bang problema sa kidney? Meron bang problema sa liver? Or meron bang mga other problem sa health kung saan kailangan nating i-decrease kahit papano yung intake natin ng protein. So, para sa mga tao na mayroong problema sa mga ganon, instead na yung limit na binigay ko kanina, bababaan natin siya ng 0.5 to 0.8 grams na lang per body weight. So, kapag nandoon naman kayo sa status na yon, for sure meron kayong doktor na tumitingin sa inyo. So, mas maganda nasa kanila nyo na lang itanong kung ano ba yung limit ninyo pagdating sa protein. Pero if in general healthy naman yung pangangatawan ninyo, then dun kayo sa kaninang na-mention ko. Yung ikatlong bagay na dapat nating i-consider pagdating sa dami ng itlog or limit natin sa pagkain ng itlog per day is ano pa ba yung other food or protein-rich food na kakainin ninyo sa araw na iyon. Dahil itong si itlog is rich in protein at good source siya ng protein. Kaya lang, baka naman kakain pa kayo ng other food na rich in protein rin. For example, kakain ka ng chicken breast. Every 100 grams ng chicken breast, mga nagre-range approximately 22 to 24 grams. Every 100 grams naman ng pork and beef, nagre-range approximately 20 to 22 to 23 grams ng protein. Depende yan sa part at saka depende sa luto. O kaya kung ipapares nyo pa siya sa cheese, specifically yung cottage cheese, medyo mataas yung protein nun. Or kakain pa kayo ng peanut butter o kaya kakain pa kayo ng Greek yogurt. So may protein din yon. So kailangan nating i-consider yung mga bagay na yon. At ikaapat na bagay na dapat nating i-consider sa kung ano ba yung limit natin pagdating sa pagkain ng itlog per day is gaano ba kalaki yung itlog na kakainin mo? Kasi kapag small yung egg na kakainin, approximately lang ha, mga nasa 5 grams ng protein yung meron yan. Kapag medium naman, mga nasa 6 grams, tapos large, mga nasa 7 grams. So, meron pang mas lalaki pa doon, diba? So, mas mataas yung grams ng protein na meron doon. So, again, approximate lang ito. Kaya, sorry, kasi wala talagang specific na sagot pagdating sa question na yan. Kailangan nating i-consider yung mga bagay na na-mention ko kanina. Para hindi kayo masyadong maguluhan, i-apply natin yung tinuro ko kanina. For
example, you are someone na ang weight ay 50 kg. Tapos, ang daily activity mo is busy ka sa trabaho. So, sedentary, nakaupo, bihira lang maglakad-lakad, tapos hindi masyadong nakakapag-exercise. So, pasok ka dun sa limit natin na, unang limit na 1.2 to 1.5 na grams ng protein per kilogram. So, para malaman natin yung limit mo ng protein per day, etong si 1.2, imumultiply natin sa weight mo, which is 50 kg. So, 1.2 grams times 50 kg, that's 60. Ibig sabihin, yung 60, yun yung minimum na protein requirement mo per day. Tapos, multiply naman natin siya dun sa maximum, which is 1.5. So, that's 50 times 1.5 or 1.5 times 50, pareho lang naman yon, equals 75 grams. So, ang minimum mo sa protein requirement per day is 60, tapos yung maximum is 75. Tapos, healthy naman yung katawan, walang problema sa mga kahit na anong organ. So, ibig sabihin, ito yung perfect na limit ng protein mo per day. Ngayon, aside sa pagkain ng itlog, kakain ka rin ng 200 grams ng chicken breast. Etong si 200 grams ng chicken breast, approximately mga nasa 45 grams na ng protein yan. And based dun sa limit ng protein requirement mo per day, which is 60 to 75, ibig sabihin, kung ima-minus natin si 45 grams ng protein, which is nanggagaling dun sa 200 grams ng chicken breast, meron ka na lang natitirang, ito ang aking computation, ayan, 15 to 30 grams ng protein. So, ibig sabihin, kung i-convert natin yon into large eggs, di ba si large eggs, meron siyang approximately 7 grams ng protein. With the 200 grams ng chicken breast, pwede mo siyang ipares sa 2 to 4, pwede kang magdagdag up to 5 pa, ng piraso ng large na itlog. Pero again, consider pa natin yung mga other food na makakainan ha, kasi kung kakain tayo ng peanut butter, magdadagdag tayo ng cheese, magdadagdag tayo ng Greek yogurt, protein na naman yon. So, pwede nating bawasan ng konti yung itlog or yung chicken breast yung bawasan natin. If in case naman na yung source ng protein mo ay manggagaling lang sa itlog, okay lang din. Kaya lang, kailangan nating damihan. Kasi kapag konting-konti naman yung kain natin ng protein, mangangayayat tayo niyan. Kaya ang magiging limit mo ngayon per day, kung sa itlog lang manggagaling yung source of protein mo, is minimum of 8 pieces ng large eggs, tapos maximum ng 10 pieces up to 11 pieces ng large eggs.